Lalong tumitindi ang usapan sa buong basketball world. Kaya bang maging unang homegrown Filipino player sa NBA si Kai Sotto? Ang 7'3" pride ng Pilipinas ay muling nasa gitna ng spotlight matapos mapabalitang patuloy ang kanyang recovery mula sa ACL injury. At ang tanong ng bayan ngayon, tuloy pa ba ang NBA dream? Si Kai na lumaki sa Ateneo program at dumaan sa Gilas Developmental Pool ay itinuturing ng mga eksperto bilang pinaka-advanced na produkto ng local basketball system na umabot sa international pro level. Bago ang kanyang injury, naglaro siya sa Australia's NBL para sa Adelaide 36ers, sa Japan B-League sa ilalim ng Hiroshima Dragonflies, at nakasama pa sa NBA Summer League. Isang indikasyon na hindi siya malayo sa NBA radar. Ayon sa mga analyst, may 4 na dahilan kung bakit si Kai ang may pinakamalaking tsansang maging unang homegrown Pinoy sa NBA. Una, positional rarity. Bihira ang 7'3" na player na may footwork and soft touch sa ilalim ng ring. Pangalawa, international exposure. Nasubukan na siya sa FIBA level laban sa mga malalakas na big man. Pangatlo, professional maturity. Naglaro na siya sa 2 top-tier Asian leagues bago mag-25 years old. Pang-4, scouting relevance. May mga NBA teams na patuloy na minomonitor ang kanyang recovery at development, kabilang ang ilang dating nag-workout sa kanya noong 2023. Ngunit may malaking hamon, ang kanyang ACL injury na nakuha noong 2025. Ibig sabihin, kailangan niyang patunayan muli ang mobility and explosiveness na hinahanap ng NBA scouts. Ayon sa mga ulat, nasa advanced phase na ang kanyang rehab at target niyang makabalik sa full contact training bago matapos ang 2025 season. Isang hakbang na pwedeng magbukas muli ng pinto sa NBA workouts or G-League invitation. Kung magpapatuloy ang pag-unlad at makabalik siya sa form, posible talaga na si Kai Sotto ang maging unang tunay na homegrown Pinoy sa NBA. Hindi bilang Phil-Am, kundi bilang isang batang Pinoy na lumaki, nagsimula at umangat mula sa Philippine system. Ang tanong ngayon, handa na ba ang katawan at sistema ng Gilas na suportahan ang paglipad ni Kai? Dahil kung matutupad ang pangarap, hindi lang ito kwento ng isang player. Ito ay magiging tagumpay ng buong bansa. Ang tanong ng bawat Pilipinong mahilig sa basketball, matutupad na ba sa wakas ang pangarap ng bansa? Si Kai Zachary Sotto, ang 7'3" phenom mula sa Las Piñas, ay patuloy na itunuturing bilang pinakamalapit na homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Lumaki sa Ateneo, naglaro para sa Gilas at naglakbay sa Australia at Japan para hasain ang kanyang laro. Si Kai ang naging simbolo ng bagong henerasyon ng Filipino basketball dream. Bago pa man ang kanyang ACL injury noong 2025, si Kai ay nasa momentum. Nakalaro na sa NBA Summer League para sa Orlando Magic at nagpakita ng glimpses ng NBA caliber potential. Soft hands, timing sa rim protection, and solid fundamentals sa pick and roll. Sa kabila ng injury, patuloy ang training at rehabilitation niya sa ilalim ng international supervision na may layuning bumalik fully recovered bago matapos ang 2025 season. Kung matutuloy, magiging kauna-unahang homegrown Pinoy si Kai na makapasok sa NBA. Hindi tulad ng mga Phil-Am players tulad ni Jordan Clarkson or Jalen Green na lumaki sa US basketball system. Ang tagumpay ni Kai ay magiging simbolo ng sariling lakas at development ng Philippine basketball. Ayon sa mga international scouts, Kai is still very much on the radar. Ang kanyang size, shooting touch, and basketball IQ ay bihira sa Asia. At kung makuha niya muli ang explosiveness post-injury, may posibilidad siyang mapansin muli ng NBA teams para sa Summer League o sa G-League draft. Sa kabila ng mga hamon, hindi nawawala ang sigaw ng mga fans. Kaya mo yan, Kai. Dahil kung may isang pangalan na kayang magbukas ng pintuan ng NBA para sa mga batang Pinoy, walang duda, si Kai Sotto iyon. May 4 na konkretong dahilan kung bakit naniniwala ang mga eksperto na si Kai Sotto ang may pinakamalaking tsansang maging unang homegrown Filipino na makapasok sa NBA. Isang bagay na wala pang nakakagawa sa kasaysayan ng bansa.
Una, ang kanyang physical advantage. Sa taas na 7'3", may natural na rim protection, wingspan, and shooting touch si Kai na bihira makita kahit sa international competition. Ang kombinasyon ng kanyang height, timing at mobility ay bagay sa modern big man NBA role. Hindi lang bilang poste, kundi bilang stretch center na kayang sumabay sa mabilis na pace ng laro. Pangalawa, ang international experience. Hindi lang basta local prospect si Kai. Naglaro siya sa Australia's NBL, Adelaide 36ers at sa Japan B-League, Hiroshima Dragonflies. Dalawang liga na may NBA caliber imports and fast-paced system. Sa mga laban doon, napatunayan niyang kaya niyang makipagbanggaan sa mas matatanda, mas pisikal at mas athletic na kalaban. Pangatlo, ang exposure sa NBA system. Nakasama si Kai sa NBA G League Ignite program at kalaunan sa NBA Summer League, kung saan siya mismo ay minamanmanan ng mga scouts mula sa iba't ibang teams. Kahit hindi agad nakakuha ng contract, ang feedback mula sa mga coaches ay consistent. May raw talent and long-term potential siya na pwedeng mag-evolve sa tamang training and program. Pang-apat, ang national program backing. Isa siya sa mga sentrong haligi ng Gilas Pilipinas Blueprint, kasama sina AJ Adu and Jumar Fajardo sa tinatawag na Triple Towers. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, binibigyan si Kai ng strategic role bilang modern center na marunong magbasa ng spacing and defensive rotations. Kumbaga, hindi lang ito kwento ng individual pursuit. Ito ay pinagsama-samang resulta ng disiplina, exposure, and long-term investment ng bansa sa isang batang produkto ng sariling sistema. Habang patuloy ang kanyang rehabilitasyon mula sa ACL injury, alam ni Kai Sotto na ang laban niya ay hindi lang sa loob ng court, kundi sa loob ng kanyang katawan at isip. Ang injury na ito, nakuha noong unang bahagi ng 2025 sa Japan B-League, ay nagpatigil sa momentum ng kanyang karera. Ngunit para sa marami, ito rin ang nagbigay ng panibagong yugto. Isang pagkakataon para ayusin ang katawan, linangin ang laro, at muling ipakita sa mundo kung bakit siya tinawag na the future of Philippine basketball. Ayon sa mga ulat mula sa Japan at sa kanyang camp, nasa advanced recovery phase na si Kai. Nakakabalik na siya sa light on-court drills and shooting workouts, habang sinusundan ng Gilas Medical Team ang kanyang progress. Ang projection ng kanyang comeback ay sa first half ng 2026 season, kung saan balak niyang bumalik muna sa international competition bilang bahagi ng Gilas pool bago sumabak muli sa overseas league.